ang inaabang-abangan din sana ng marami, ang pagbubukas ng Kongreso, Kuya Benny. Akala ko yung pagsasara ng EDSA. Yung pala pagbubukas ng Kongreso. Hindi, mamaya natin pag-usapan yan. No? Kasi hindi ata matutuloy ang pagsasara ng EDSA. Sa gagandang loob ng ating Yan. Pangulong BBM. Yan. Sa pagtugon sa hinaing ng taong bayan. Yes. Mukhang mabilis at tumugon ng Pangulo. Pero ang ating binabanggit dito ngayon, Kuya Benny, ay marami ang nanghinayang at nasiphayo dahil sa in-expect nila sa pagbubukas ng sesyon ng dalawang kapulungan, Senado at saka ng Kamara, ay kasama sa matatalakay ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Pero bago dumating ang araw na ito, nagpahayag na po si Senate President Chis Escudero, wait, there's more. Hindi na po yan ngayong araw, kundi yan po ay sa June 11. Yeah. Huling araw naman. Kung kailan huling araw ng pagdinig para sa 19th Congress, doon niya ipinasok. Parang ano, di ba? Parang ano siya, ginantihan ba niya ang Kamara? Kasi ang Kamara, huling araw din ng sesyon nung ipinasa sa Senado eh. Di ba? Huling araw niya rin tatalakay. Ngayon, nung tinalakay niya, ganun ha? Pero marami nga lang daw ang nanghinayang. Hindi lang nanghinayang, dismayado pa. Sino yan? Sino isang halimbawang dismayado? Mambabatas. Okay. Mambabatas mula sa Kamara. Kapulungan. Sa Kamara de Representante. Okay. Inihalintulad ng isang pinuno ng Kamara de Representante ang desisyon ng Senado na ipagpaliban ang presentasyon ng Articles of Impeachment laban kay BP Sara sa hindi pagsipot sa date. Parang may kadate ka, tapos hindi mo sinipot. Indianero ang nangyari. Indian. Yes. Sinabi ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega, the fifth, ng La Union na bagamat maliit na bagay ang delay, nakakadismaya pa rin ito. Ayun. Lalo na't naghanda na ang Kamara para rito. Sa halip na sa Hunyo 2 ay sa Hunyo 11 ang huling araw ng sesyon ng 19th Congress. Gagawin ang presentasyon. Si Kong Pulong ba'y na-Indian? Parang alam niya paano ang sitwasyon nung na-Indian, no? Hindi. Paulo yan. Iba naman yung Pulong. Hindi, Paulo kasi Pulong. Di Pulong. ibang Pulong ito. Paulo Ortega ang ating tinutukoy. Sabi niya, parang may kadate ka lang pero biglang hindi ka sinipot. Tapos pwede bang after 1 week na lang tayo lumabas? Wow! Parang ganun eh. Hindi ba? Parang na-feel nga niya, no? Naka-ready ka na. Nakabihis ka na. Tapos hindi pala tuloy ang date mo. Parang ganoon yung feeling nila. Yan. Tatanong ko sa Kung Paulo, na-feel niyo po na kayo ay na-Indian ang kadate ninyo? Parang alam niyo yung feelings eh. Di ba? Hindi kasi alam naman natin na talagang ready ang Congress diyan sa ano yan. Well, kung ako naman ang tatanungin mo, sa aling matuloy yan, maganda rin eh. In a point maganda. Bakit? Di lalabas yung lahat ng totoo. Ayun. Diba? Kung sino talaga ang tama, sino ang mali. Kasi diba? sa pagdinig, magkabilang panig yan. Yes. Pero bakit daw pa siya ng hinayang? Ano pa sinabi niya dyan? Ayon kay Ortega, ang naging desisyon ni Escudero ay nagdulot ng pangamba. Kaugnay sa nalalabing panahon at posibleng conflict sa schedule ng sinidye. Adjournment ng ika-19 na Kongreso. Ayun. Okay, nang tanungin tungkol sa implikasyon ng pagkaantala sa proseso ng impeachment, sinabi ni Ortega na nagpaliwanag na ang Senado at tinatanggap ito ng Kamara. Wala naman talaga kayo magagawa kundi tanggapin dahil nga nasa Senado na, no? Sila ang judges eh. Nang tanungin kung katanggap-tanggap ba ang paliwanag ng Senado na kailangan bigyan ng prioridad ang mga nakabinbing panukala, sinabi ni Ortega na wala silang magagawa. Tama naman. Kundi tanggapin ito habang iginigiit na lahat ng panukalang batas sa Kongreso ay mahalaga. Ayun. Yan. Ang sabi niya nga rito, wala kaming magagawa kundi tanggapin. Sabi ko nga, kung priority bills talaga nila yan, sabi ko nga, lahat naman ng bills, saka mga ipinapasa natin, equally important. Yun ayaw ko namang tanggalan ng importansya yung mga either local or national na bills natin. Kala ko, kumanta na lang siya ng Batadan. Batadan. Walang magagawa. Walang magagawa.
Ha? Mahal kita. Walang magagawa. Oo. Hindi, mahal kita. Booking ka na. Walang magagawa. Ininjan ko na. Oo, iniiwan ka na. Iniiwan ka na. Ay, nako. Ay, pero yan din naman ang sinabi ni Super Ate. Sabi ni Super Ate, wala, tanggapin nyo na lang. Tanggapin nyo na lang. Ano sabi ni Super Ate? Kasi, yun hong impeachment na iniurong, tanggapin nyo na, talo na yung impeachment nyo. Yan naman ang sabi ni Super Ate. Ano ha? Yun nga, yun lang yung kahit ngayon, kahit Hulyo pa yan, talo na kayo. Ano ha? Nanawagan po si Super Ate sa publiko at sa mga mababatas, tanggapin na yung pagkabigo sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte, kasunod ng pagkaantala ng proseso at kawalan daw po ng agarang aksyon mula sa Senado. Sa isang panayam, binigyan din ni Super Ate ng impeachment complaint ay 2 buwan nang nakabinbin. 2 buwan na raw po nakabinbin sa mababang kapulungan bago pa ito ipinasa sa Senado. Noong Pebrero 5, 2 araw bago ang recess ng Kongreso. Ayon sa kanya, kung talagang mahalaga ang reklamo, sana hindi na ito inantala ng ganito katagal. Di ba? Idinagdag pa po ng Super Ate na ang mga senador ay nagkaisa na hindi ito ituring na urgent at napagkasundo ang talakayan na lamang ito sa Hulyo, July, matapos ang State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong nga dito, kung July ito, Kuya Benny, technicality, ay 20th Congress na po yun. Yes, Hindi na po yun 19th Congress. Yeah. Pero Diba? again, may pagtatalunan tayo rito. Oho. Ang sabi nila, hindi pagiging senador ang pinag-uusapan dito, kundi ito ay kaso na dapat talakayin ng mga senator judges. Ayan, Okay? opo. So ngayon, bilang judge, sinasabi nga na porkit ba natapos na yung nawala yung judge, tapos na yung kaso. Ayan. Hindi maaari 'yun. Yan ang argumento ng ibang mga legal minds, no? Yes. Gusto mo kumuha tayo ng isang halimbawa na kasi 2 argumento ngayon eh. Sabi ng isa, dapat ituloy. Sabi ng kabila, aba teka, ibang usapan yan. Unahin ko, Senate President Chis Escudero. Pakinggan natin, ano bang stand ni Senate President Chis Escudero? Panoorin natin ito. So, pwedeng pagbotohan yan ng plenaryo ng 19th Congress. Pero ano man ang desisyon, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Ayun. At the end of the day, Oho. yung boto pa rin ng Yung paglalaban. plenaryo pa rin ang yung magpapasya. pag-uusapan. Pero, okay bibigyan natin ng example to Oo. Dito, nakikita mas may numero ngayon ng ang Duterte faction. Duterte side. Yan. Sige. Okay. Duterte Mas side. may numero Oo. But again, sa paliwanagan along the way, kapag naging credible yung paliwanag ng nasa kabilang faction o nasa kabilang side, Oo. maaring masway yung boto ng bawat isa. Ayun. Dahil ang pinag-uusapan nga naman dito, sino bang senador nagsabi noon na at the end of the day, boses ng mamamayan ang mangingibabaw Ayun. dito sa ginagawa na ito. At ang mga senador, representante lang kayo ng taong bayan. Oo. Kaya nakita nyo, may mga nalaglag, may mga hindi pinalad na makabalik. Yan ay dahil sa taliwas sa boses ng tao, yung kanilang pinaglalaban. Di ba? Mas marami ang hindi pumabor sa kanila, no? Yes. So ngayon, with this, malinaw ang sinasabi ng ating Senate President Chis na yung boto ng bawat isang senador ang mangingibabaw dyan. Kasi pagkatapos niyan,
pagbobotohan. Ano ba? Patatawirin ba natin sa 20th Congress to? Oh, Ayan. tapos na ito. Sasabihin nung isa, let's divide the house. Yan. Di tapos. Ay, para naman mapakinggan natin yung kabilang panig. Kasi sabi Yes. ng isa, hindi, dapat matuluyan. Ito naman ang punto ni Senador Coco Pimentel. Yes. Para lang magkaroon ng kabatiran ng ating mga taga-subaybay. Binatikos nga ni Coco Pimentel na violation of Senate rules nung Yan. ginawa raw niya Senate President Chis Escudero. Pakinggan nga natin. Pakinggan natin. Sige. Coco? Statement lang daw. Ito, basahin ko na, Kuya Benny. ano, ha? Basahin mo na. Binatikos po ng Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tinawag niyang unilateral move ni Senate President Francis Escudero na baguhin ang kalendaryo para sa impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte. Sabi niya, paglabagan niya ito sa Senate rules. Ayon no kay Pimentel, base sa mismong impeachment rules ng Senado, dapat magbigay daan ng legislative agenda para na po sa proseso ng impeachment. Wala rin aya silang nakikitang dahilan para baguhin ang impeachment calendar dahil ang mismong paglilitis ay mangyayari naman talaga sa July sa ilalim po ng susunod na Kongreso at hindi sa mga natitirang araw ng 19th Congress. Ayon po kay Pimentel, plano nilang hingan ng paliwanag ang liderato ng Senado sa plenaryo sa pagsimula muli ng sesyon ngayong araw. Sabi niya, bakit natin i-defer, ika-cancel o ipopostpone dahil lang sa hinaluan natin ng anong posisyon ng mga senador sa 20 Congress? Hindi dapat ganon. You know, hindi niya dapat ganon. Yan ang statement ni Senador Coco Pimentel. Ang sabi nila, dapat basahin namin ang konstitusyon. Ano ba sabi ng konstitusyon? Yan. Reaksyon na ito ng isang nasa kamera. So, para sa kanya, hindi dapat binago yung kalendaryo. Hindi dapat inantala. Yan. Dapat right there. Ngayong araw na to ay inumpisahan na kagad. Oo. So, but with that, of course, hindi naman kikilos ng ganyan ng ating Senate President kung walang pinagbabasihan. But again, of course, kung titignan natin, yung boto pa rin ang pag-uusapan talaga. Tama. Tayo naman, dinidiscuss na natin ito para magkaroon ng mas malawak na kabatiran ng ating mga kababayan. Yes. Isa pang abogado, Kuya Benny. Ito naman, ito yung election lawyer to, kilala ito. At marami din ang kumukonsulta dito. Si Attorney Romulo Macalintal naman ang nagsabi. Si Romy. Si Attorney Romy Mac. Meron ba tayong boses nito? Na kanyang tinig? Statement din. Sayang naman, hirap na kami magsalita ni Kuya Benny. Akala ko pa naman mas maganda yan nang meron silang paliwanag na maganda, no? Sabi niya, if the impeachment case against Sara Duterte starts being heard on June 2, hindi na nga po ito natuloy. That case is already dead. Ang kasong yan, ay patay na. The present Senate is no longer has time. Its term ends by June 30. Ito po yung pananaw ng isang abogado, Attorney Romy Macalintal, Attorney Romy Mac. If there's a new impeachment case, it would fall under what's called the prohibition in our Constitution. You cannot have two impeachment cases sa loob ng isang taon. Tama nga naman, naniniwala rin po si Attorney Romulo Macalintal na wala nang patutunguhan ng impeachment case laban kay BP Inday Sara Duterte. Wala na kasi anyang oras ang Senado para ito'y talakayin. Nakasaad din daw po sa saligang batas sa konstitusyon na iisang impeachment complaint lang ang maaaring ihain laban sa isang halal na opisyal sa loob po ng isang taon. Pero ang tanong nga dito, sapagkat isang argumento, sabi nila, hindi. Ang Senado kasi isang continuing body ito Kaya kung ano man yung issue, gaya niyan, hindi naman ito bill. Sabi nila, hindi ito isang panukalang batas, kundi ito ay kaso na isinampa laban sa pangalawang Pangulo, abay dapat tuloy-tuloy ito. Dapat. Nagpalit lang kanya tayo ng mga senator judges, pero yung kaso dapat ay tuloy pa rin. Yun ang isang argumento. Sabi naman ng isang argumento, guys, si Senador Tito Soto, sabi niya, hindi, yung mga pangkaraniwang bill lang niya. Di ba?
Kapag ka natapos ang isang Congress, tapos na. o tapos na. Kung gusto kahit mo hindi mo tinapos yan, Oo. sa next Congress, back to zero ka. Back to zero, i-refile pa yan. Oo. Kung hindi yan naging ganap na batas, hindi na parmahan ng Pangulo, wala yan. Walang saysay na yan. Diba? Yun naman ang kanilang argumento sa magkabilang panig. Pero again, kapag binalikan natin ang argumento ng Senate President, abatay ka, pag-away-away man tayo dito, sa bandang huli, kapag kami nagsabing, tapos na yan ang pagkatalo, let's divide the house. Diba? Yun na yun. Doon talaga patungo yun. Ayun. So sa bandang huli pala, Kuya Benny, numbers game pa rin ang pagtutunguhan Numbers game nito. pa rin ang pag-uusapan. Pero of course, Oho. gaya nga na sinasabi ko, it doesn't it really necessarily mean na kapag mas malaki ang suporta doon sa kabilang partido, Oho. hindi mo na makukuha yung boto niyan. Kapag ang taong bayan ay nakitang mali talaga Oho. yung sitwasyon, abay, maaaring Oho. bumaligtad yung boto ng inaasahan mong kakampi mo. Pero pakaingat sila dyan, Kuya Benny, ha? Kung halimbawa hindi nila tinanggap, baka magkaroon ng drama dito. Yes. Alalahanin mo nangyari sa brown envelope. Yes. Diba? Na wala namang laman. Wala namang laman. Wala namang... Pero yung brown envelope na yun, pinagmula ng isang malaking pagkilos. Oo. Diba? Kudeta. Ang naalala ko pa yun, sino ba yun? Justice Davide at saka Senador Nene Pimentel. Di ba sila ang tumatayo doon sa parang pinakahead Di ba yung Davide parang ayaw naming buksan yan. Yung Pimentel, dapat buksan ito para malaman natin kung anong laman. Pero ang nanaig nung nagkaroon ng botohan, sino pa? Tessie Aquino Oreta pa. Yes. Pasayaw pa. Pasayaw-sayaw pa si Tessie Aquino Oreta nun Ang nanalo, huwag buksan ang brown envelope. Oo, kaya tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila, ang problema, umiyak yung Nene Pimentel. Oo, nag-walk out. Nag-walk out yung prosecution team. Umakyat yung Drilon, niyakap yung Pimentel. Nag-iyakan yung mga senador na pabor sa pagbukas. Diba? And the rest is history. Oo. Nalaglag ang dating Pangulong Erap Estrada. Nung buksan yung brown envelope, wala palang kakwenta-kwenta yung laman. Dapat pinayagan ng buksan. Yun kung ako, di ba? Yun pala. Pero ibig ko sabihin, baka yung tansyahin nyo rin, baka mayari tayo ng drama dito. Di ba? Ang point ko lang, Kuya Benny, minsan tuloy, yung akala mong, di ba, ang agenda pala talaga doon, hindi naman yung agenda ng mga tumutut, hindi naman pala talaga ang gusto nila mabuksan Kundi talaga ang gusto nila, manalo ang huwag buksan para may sakatuparan nila yung plano that time. Kasi walang drama kung nabuksan yung brown envelope that time. Di ba? Talagang yun yung, kumbaga sa posporo, yun yung kinakaskasan. Yun ang mag-iignite ng lahat. Oo, yun yung diba? kinakaskasan. Ay ngayon, hindi kaya, well, again, balikan natin itong puntong ito, kung, alam mo naman ngayon, ang maraming mga militanteng grupo ay sinasabing ituloy ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Paano kung nagkabotohan at nanalo ang wag nang ituloy? Yan. At nagkaroon ng iyakan sa Senado. Hindi kaya... dito mo makikita yung sinasabi ng survey, kung alin yung totoo. Ayan. Kasi meron nagsabi na 50% ng taong bayan gusto raw ituloy. Meron namang isang survey nagsabi na ayaw daw ng taong bayan ng impeachment. Kapag dyan nalalabas ang tunay. Kasi kung tatanungin mo si BP Inday Sara, sabi ni BP Inday, gusto ko buksan mo, tuloy nyo na yan para masagot ko ang lahat ng mga paratang. Naalala mo yung brown envelope, sabi ni Erap noon, buksan nyo yan. Wala namang ebidensya laban sa akin pero siyempre, mga kakampi ni Sara, ni Erap noon di ba? Nanaig ang huwag buksan. Well, and the rest is history. Ngayon, ang point ko lang, Kuya Benny, pakatansyahin din po natin ang sitwasyon sa kasalukuyan, baka madaan din tayo sa maraming drama. Di ba? Yes. Siguro naman, history repeats itself pag na tayo pumayag sa drama. Kung ano lang itotoo, doon na lang tayo. Di ba? Kung ano yung totoo, doon tayo. At matalino na ang taong bayan ngayon. Meron na nga tayong mga internet ngayon. Di dyan, magtanungan tayo, Tsaka may social magpalitan media na tayo ngayon, ng kuro-kuro. Di ba?
Naalala mo yung impeachment kay Corona, di ba? Yung small lady naman yun na nag-iwan ng... Kay Corona ba yun? Yes, yung small lady na nag-iwan ng envelope din. Nag-envelope din doon sa gate, di ba? Oo. Oh. May mga attempt na ganyan eh. Where did you get that? Just, Iniwanan po sa gate eh, yung gate, ebidensya eh. oo. Sino nag-iwan? Hindi ko po alam, basta iniwanan lang po ito eh. Di ba? Ay, minsan may mga scriptwriter din, magaling mag-twist ng istorya, no? Oo, pero bulilyaso naman. Ayun na nga, yun na nga. Kaya dito sana gawin natin makatotohanan. Aha. Makatotohanan para sa kabutihan ng ating buong bayan. Ayan.